Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y Ang ating pong subject ngayon is all about 11 basic principles of graphic design layout. Number 5 or 5th basic principle of graphic design layout is unity. Unity is one principle that emphasizes the harmony of elements that are arranged. So may harmony sila. Unity and harmony. So actually magkaiba yung unity and harmony, pero mamaya pag-usapan na lang natin. So a design can be said to be unified if the whole looks harmonious. So this principle is used to unify layout elements such as typography, illustration, colors, etc. So with this unity, the elements in it will support and complement each other so that the focus is obtained according to the desired goal. Ano bang goal nito? To express something na nasa dining or makatanggal ng uhaw or ng gutom, di ba po? Pero itong kabila, bakit may ano dito, shovel? Ano ba to? Ano ba tawag dito? Pico. Yan, pang gardening tools. So, bagamat sabihin natin ay naka-fit siya diyan, parehas silang flattened nito, and this is pero naka-horizontal, ito naman ay vertical. So balance siya pero wala siyang unity kasi una sa lahat yung element nito hindi siya pangkain, di ba? Unlike this, kutsara tinidor kasama ng pinggan, bottle at saka tubig. So meron siyang unity. So naintindihan na natin yung unity, ano? Ngayon, try nating i-apply sa graphic design. So dito may color unity ng mga shapes na makikita natin, and then maobserbahan nyo from these lines, nag-curve lang siyang ganyan but they formed a tie. So naging knot or yun nga, nag-knot siya, 'di ba? Nag-twist to make them as one. So maintindihan mo yung gusto niyang i-convey na message. So ito rin. Actually, these are arrows. Arrow lang ito. Ito, arrow and then another arrow. So tatlong arrow. But maintindihan mo kung ano yung gusto niyang i-express. Meron siyang pinapakita. So ano pong pinapakita nitong mga tatlong arrow? Sige nga, i-type natin sa comment section. Anong nakikita niyo sa tatlong arrow na ito? Anong gusto niyang ipalabas o ipahayag? Yan, very good. Sir Alan Andrade, cube. Tama po. Kitang-kita naman na merong cube sa loob. Bagamat nabuo lang 'yon sa magitan ng spacing, di ba? Napakagandang technique. Then another one, ito po, may unity siya. Bagamat meron ditong parang linear na ganito, mas thinner but thicker tong isa, but rectangular, and then tatlong balance square. So may kita mo na may gusto siyang ipalitaw, di ba po? It's either parang profile or something na poster, pwede mong lagyan na lang ng sulat dito and may title doon and then mga picture na tatlo. So may gusto siyang i-convey. Meron silang unity, bagamat iba't iba yung kanilang shapes, di ba po? May unity siya. At ito rin, 5. Itong 5 to, may gusto silang palabasin. So ano yung nabubuo nila nitong, kahit iba-iba sila ng kulay, pero pare-pareho sila ng shape. So may nag-form na gusto nilang palitawin. So ano yung nag-form na yon na nakikita nyo? So dahil sa kanilang pagkakaisa or dahil meron silang unity, meron silang gustong palitawin. Tulad nitong isa, cube. Ito naman, ano kaya?
star. Di ba po? Pansin niyo po ba? Nakabuo siya ng star. But it is not a pointed star. Yan, curvilinear yung star niya. Yan, 5-pointed. As a whole din, mukha siyang star. At ganun din ito. They interlock to each other. Papansin mo na nag-interlock siya. So, may unity. So, yan yung sample natin ng unity. Ito rin po, iba't ibang parallelograms, mga triangles and squares. Pero mapapansin nyo, meron silang unity. Pare-parehas na red, pero may lumitaw na typography dito. And may pinaangat lang siya na isang color. So, ibig sabihin, meron siyang focus. Diba po? May contrast. Sabihin natin na yung pinag-aralan natin kanina, may contrast. So, yung yellow, pinapangat niya yung salitang N. Pero actually, from red to white, contrast ng red at saka white, lumitaw naman yung salitang unity. So that's one of principle of design na tinatawag na unity. Number 6 is harmony. Another basic principle of graphic design layout is harmony. So what is harmony? Harmony or alignment is suitability of one part with another in a design. So tulad nung kanina sa ating pinag-aralan, sa unity, ito naman ay may harmony. Ngayon, i-differentiate natin yung may unity at may harmony. Okay. So, aspect in harmony can be in form of harmony in line, in shape, or texture, or in color. The principle of harmony has a function as a factor that ensures that a design does not seem too crowded. So, ipapakita niya na para hindi maging masyadong crowded, kailangan makita mo harmonious siya. So if contrast give a strong and active impression so that it attracts attention, harmony naman will actually show a passive impression. So ito po, good harmony, may balance, 'di ba? So ito naman, bad harmony. Hindi rin masasabing asymmetrical balance kasi ang bigat talaga dito sa kabila. Another type, ito po ay may unity because pare-parehas man silang ellipse. Yan, yun yung term natin sa oval ay ellipse. Iba-iba man sila ng shape, may unity sila kasi all of them are in the same color. Dito naman, same silang lahat na circle. At yung spacing nila ay nag-overlap itong isa, pero makikita natin parang may balance siya at saka harmony. Diba? Gets nyo, no? May balance siya at saka harmony. Yung variation niya ng contrast ng color from light to dark. Okay. Galing, ano? So, another sample ng harmony, ito, geometrical harmony. Hindi katulad nito ay medyo gulo-gulo siya. Ito ay mas organized. So, symmetrical ito. Symmetrical din itong isa. Maiintindihan natin na may gusto siyang palitawin, no? Yung overlapping ng kanilang color in a combination ng kulay, ito ang lalabas. Pag pinaghalo mo ito, at saka si magenta at saka si yellow, ito ang lalabas. So, ayan. Or red and yellow, orange. Diba? Blue and red, violet na labas, and blue and yellow is green. Yun yung gusto niyang i-convey na message. Yung tinatawag na primary and secondary color. Ito namang isa, art. Primary color siya, makikita mo, very abstract, wala siyang gustong patunguhan. Basta ganyan, magpalabas na lang siya ng shape. Pero makikita mo, may harmony siya. Kasi lahat sila ay triadic. Tatlo yung kulay niya, primary color siya, 'di ba? Balance naman siya, may dalawang malaking circle dito na makikita nyo and dalawang medium circle dito, may diamond sa kabila. Merong dalawang triangle man dito, pero may katumbas siya na square dito sa kabila. So, ano siya? Balance, asymmetrical balance and harmonious. So, ito rin, harmonious din siya.
So bagamat they are parang umaalis sila, radiating palabas na ganun. So this is an art. Okay. Graphic art itong isang to. Same here. Ito, graphic design. May gusto siyang ipalabas. Maintindihan mo mabuti na ano siya. Wala man siyang typography, alam natin na color wheel ang gusto nitong palabasin ay combination ng primary at saka secondary color. So, yan yung example ng harmony. Yan. Okay pa ba tayo dyan? Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y magpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.